Si David, he did not see himself as ordinary. Hindi niya nakikita na ordinary siyang tao. He saw himself as God's representative on the battlefield. Ikaw ba, God's representative ka ba dito? O enemy ka ng nakapaligid sa'yo? Tatandaan mo, we are ambassador of Christ. Amen. Ngayon, nandito tayo, no? Nagpapasalamat sa Panginoon. Nawa, matapos na yung gera. Ayaw talaga kumeli ba yun? Oo. According sa news, kahapon, grabe, di ba yung tension? Pero according sa news, namatay na nga daw po kanina. Pero hindi pa masyadong confirm yun. Pero nawa, matapos na nga itong gera na ito, kasi ayon kahapon, ayon sa news, yung mga may US base daw ay titirahin ng Iran. Lord, thank you. Dahil sabi ko nga Psalm 91, hindi tayo maaapektuhan dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Kasi although hindi tayo tirahin, tiyak yan ang pagkatuloy-tuloy yan ang economy. Babagsak at babagsak at babagsak. Pero nakatala naman yan lahat sa Bible. Hindi na tayo magugulat. Ang magugulat yung hindi babasa ng Bible o hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Pero lahat po yan, sinabi na ng Lord, para tayo'y saktan, hindi. Para tayo'y paalalahanan na huwag tayong matatakot sapagkat kasama natin siya palagi. Amen. Amen. Thank you, Lord. Manalangin muna tayo bago ako magsimula. Panginoon, salamat po sa biyaya ninyo. Salamat, natapos na po ang gera. Salamat po at protected po, Panginoon, lahat ng inyong anak. Salamat sa kalakasan ngayong araw na ito. Dalangin po namin, Banal na Espiritu, na kayo ang kumilos sa bawat isa. Buksan niyo po ang aming spiritual ears, spiritual eyes. Maintindihan po namin ano ba ang kalagayan namin kapag po kami, Panginoon, ay inyong anak. Maraming pong salamat. Itago niyo lamang po ako sa inyong likuran. Gamitin niyo lamang po aking bibig upang maihayag ang mensahe niyo ngayon. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, last week sinabi nga natin, though we face daily challenges, we can arise and shine. Sabihin nga natin, arise and shine because the battle belongs to the Lord. Kapag kami mga daily challenges tayo huwag tayong lumaban sa kakayanan natin. Magdasal tayo kasi tinapos na ni Kristo yung battle na yon para sa iyo. Ang kailangan lang ay maniwala tayo sa kanyang tinapos na gawa. Ipagpipray, Lord, lead me. Paano ko ba ito gagawin? And yung power ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan, i-feed sa mind mo, i-feed sa heart mo, ganito ang mga gagawin. Tinapos ko na yan, manampalataya ka, bibigyan ka ng wisdom, ano ang mga gagawin mo. Amen? So pagpapatuloy natin, yung sinimula natin last week, ito na po yung part 2, Facing the Giants. The battle, kanino? The battle belongs to the Lord. Okay, so pinag-aralan po natin yan last week para po may konti po tayong review, no? Konting review lang. Ang giant, ang origin ng giant ay mababasa po natin sa Genesis chapter 6 verse 4. So yung giant po ay produkto ng union ng fallen angels at saka ng mga magagandang tao. Okay, mga magagandang tao. So nagkaroon sila ng union. Ang product ay ang giant. Okay, balik po muna natin doon sa title. Hindi, mamaya yan. So itong mga giant na ito ay mayroong masasamang ugali at nag-i-intimidate sila ng tao. Malalaki, malalakas kasi sila So akala nila talaga, kaya kitang durugin sa mga paa ko. 10 feet, 9 feet, di ba nga
6-footer lang mataas na, 6'3", 7, taas na yan. Pero ang mga giant, 9, 10, could you imagine, nakatingala ka ng ganon. Di ba? Pakungunahan ka talaga ng takot eh. Kasi ang lalaki nila. Pati siguro boses, no? Ang laki. Ngayon, si David na isang batang shepherd boy, no? Shepherd boy, nag-aalaga lang siya ng tupa. Siya ang humarap sa isang giant na ang pangalan ay Goliath. Alam niyo po ba, isang bato lang at isang tirador. Binato niya kay Goliath, tumama dito. Bumagsak si Goliath at napatay si Goliath ni David. Napatuwad niya yung giant. Pagkatapos kinuha niya yung sandata ni Goliath, pinutol ang ulo. Ano lang ang hawak niya? Stone. Pero higit sa lahat, naniniwala siya, kaya ito ng Diyos. So ginamit lang yung sling. Pero alam niya, ang Diyos ang lumaban para sa kanya. Amen? Ang liit lang niya eh. Pero nakaya niya isang higante. Kampante kasi yung higante. Ang laki ko. Para ka lang manlanggam sa akin. Para ka lang naman isang maliit na insekto sa akin. Diba? Minsan, pag yung kayabangan sa atin, minsan yun yung nagpapabagsak sa atin eh. Yun yung giant natin minsan eh, na masyado tayong mataas, masyado tayong proud. Wag alisin natin yun kasi hindi na tayo doon. Tayo'y binago na ni Kristo. Ang lahat ng lakbayin natin sa mundong ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kapag ang nasa isip natin ay biyaya lang to ng Diyos, matatanggal yung giant na ugali natin. Yung pagiging mayabang natin, yung masyado tayong proud sa sarili natin, sa mga nakamit natin mga achievements, wala na. Pinanalo na tayo ni Kristo. Ang lahat ng meron tayo ay biyaya lang na galing sa Panginoong Diyos. Amen! So tignan natin, konting review. David and Goliath is a picture of Christ's victory. Ito ay illustration o larawan ng victory ni Jesus Christ. So paano yon? Number 1, David sent by his father, Christ sent by his father. Si David, inutusan siya ng ama niya, pumunta doon sa Valley of Elah para, di ba, bigyan ng pagkain yung tatlo niyang kapatid. So, sino naman ang nagpadala kay Jesus Christ? God the Father. Same? Same. Kaya picture yan ni Jesus Christ eh. Yung story na yan, hindi lang story na pambata o story na, kasi sa Sunday school, tinuturo, di ba? Hindi. Picture yan ng victory ni Christ. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life. Number 2, the weapon of victory. David's stone struck Goliath's head. Diba? Tinirador niya yung ulo ni Goliath. Jesus crushed the serpent's head at the Calvary. Natatandaan niyo yung unang gospel? Saan matatagpuan? Genesis chapter 3, verse 15. Nung nagkaroon doon ng unang gospel, sinabi ng Diyos na ikaw, ang binhi mo at ang binhi niya ay mag-aaway. At yung binhi mo, tatapakan niya. Sabihin, si Jesus Christ tatapakan si Satanas. Oo, akala ni Satanas, nasaktan na niya si Jesus Christ. Pero hindi naman fatal yun. Bakit? Pagkaraan ng 3 araw na buhay na muguli ang Panginoon. Pero sa kamatayan, natiris na ang ulo ni Satanas. Amen? So wala nang power si Satanas sa atin. Amen ba? Amen. Sa ating mga believers, ang powerful na hawak natin, ang mensahe lang ng Panginoong
Hesukristo. Kaya yan sinabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, the message of the cross is foolishness to the world. Kaya nga, yung iba, ay naku, hayaan mo na nga yan, ayokong umatid. Ay, hayaan mo na nga yan, salita na lang yung salita yan. Wala akong pakialam, basta okay ako sa mundo. Foolishness kasi sa kanila yung salita ng Diyos eh. Yung mga sinasabi ng Diyos about us. No, yung pagmamahal ng Panginoon. Foolishness yan sa mga mapapahamak. Pero sa atin, sa ating naniwala, ang power ay yung message ng Panginoon. Yung message na tayo ay mahal ng Panginoon. Kasi sabi diyan, who are saved. Sino ba rito ang saved? Amen. So lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay ligtas na. So ang power natin ay yung mensahe sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang muling pagkabuhay. Next, number 3. The victory shared. David victory became Israel's victory. Nung nanalo si David, nanalo rin ang kanyang bansa. Si Jesus, nung nanalo, we are more than conquerors. Siya ang champion. Grabe, siya na yung nabugbog. Sa atin pa rin yung premyo. Tayo pa ang nag-benefit. Amen? So, victory shared. Amen. You don't fight for victory. You fight from victory. Magkaiba po yan. Yung victory mo, pag ikaw ang gusto ko ganito. Gusto ko maligtas. Ganito ang gagawin ko. Magiging mabuti akong ganyan. Mag-donate ako ng ganito. Maggaganyan. Hindi. Tinapos na yun ni Jesus. From victory. From the victory on the cross. Hindi sa sarili nating gawa, kaya tayo ay naligtas. Ito ay regalo sa atin ng Panginoong Hesukristo. Walk in freedom, Christ already won. And number 4, Goliath as a picture of sin, death, and Satan. Parang inilalarawan na si Goliath ay kumbaga nagpipicture siya sa sin, death, at saka kay Satan. Ganda nga nung kanta kanina giants fall when Christ steps into the battle. Ano man yung giant? Ano ba yung giant natin sa buhay? Ano ba ang giant mo ngayon? May giant ngayon Alam nyo, kasi nandito tayo sa fallen world. No, iniintay pa natin ang redemption ng katawan natin sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Pero hanggat nandito pa tayo sa fallen world, meron talagang mga battles, may struggles, may giants. Pero kapag iyon ay inilagak mo sa Panginoong Hesukristo, wala, giants fall. Amen? Matatalo yung mga giant na yan. Ano man yung mga nasa puso mo, na Lord, bakit ganito? Ang hirap naman. Ano bang gagawin ko? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit sila? Bakit? Puro ka bakit. Palitan mo yung bakit. Lord, thank you. Kahit may battle ako, pinanalo mo na ako. Amen? Yes, glory to God. Don't magnify the giant, magnify God. Kapag pinokosan mo si God, lahat ng mga alalahanin mo babagsak sa kamay ng Panginoon. Amen. Galatians chapter 5 verse 1. Stand fast therefore in the liberty. Liberty is freedom, kalayaan, by which Christ has made us free. And do not be entangled again with a yoke of bondage. Tagalogin natin. Pinalayaan tayo ni Kristo upang patuloy na tamasahin ang kalayaang ito. Kaya't magpakatatag kayo at huwag na muling magpaalipin. Tapos na ang laban Huwag mo nang hayaan na bigyan ka pa ng anxiety, bigyan ka pa ng alalahanin, depression sa puso mo. Lumuhod ka, Panginoon, salamat. Ano man tong binibigay ng kaaway sa akin, o ano man pong mga desisyon na mali na nagawa ko, Lord, thank you.
Pinanalo mo na ako. Don't magnify the giant. Amen? So wag ka nang magpaalipin pa. Kukunin mo, nakuha ko yung ganito ko, yung negosyo ko, yung anak ko, yung kaibigan ko, yung kamag-anak ko. Bigay mo sa Diyos yung battle na yan. Ipag-pray mo. Makapangyarihan ang pangalan ni Jesus sa lahat ng battle na yan. Amen. Magugulat ka na lang one day. Wow. Tapos na. Amen. Saan tayo napalaya ni Christ? Sa kasalanan. Inalis niya yung sin nature natin. No? Sa kamatayan. Sa pagbabalik ng Panginoon, itong katawan na ito ay babaguhin niya para makapasok sa langit. At saan pa? Sa sumpa. Yung mga curse, mga kahirapan, kung ano mga curse, sa kamatayan, sa sin, sa lahat, binawi na yan ni Jesus Christ, ni-reverse na yan sa krus ng Kalbaryo. Kung paano natalo ni David si Goliath, sa cross, sa finished work ni Jesus Christ, pinanalo niya na tayo. Nung nabuhay si Hesus Kristo, the victory is ours. We are more than conqueror. We are free. Sabi nga sa John chapter 8 verse 36, so if the Son sets you free, you are free indeed. Kung pinalaya ka na ng Diyos, pinalaya ka na nga niya. Sabi mo nga, malaya na ako. Malaya na ako. Malaya ka na. Huwag ka nang malungkot, kapatid. Ang mga pinalaya, laging masayahin. Hindi mo kang samba ko ng mukha. Laging masayahin. Amen. Tayo ngayon ay new creation. Ano ba yung new creation? Pinanganak tayo ng Diyos. Diba? Pinanganak tayo ng nanay at tatay natin mula kay Adam at Eve. Yun ay mayroong sin nature. Pero nung sumampalataya tayo kay Jesus, namatay tayong kasama niya, binigyan niya tayo ng bagong pagkatao. Tayo'y bago ng nilalang. We are born of God. Kaya nga, born again. So, hindi na ikaw yung dati. Binago ka na ng Panginoon. Kung ikaw dati ay mataray, hindi ka na mataray. Diba? Bakit? Binago ka na. Kung ikaw dati ay sobrang malulungkutin, hindi ka na ngayon malulungkutin. Binago ka na. Kung dati ay lagi kang takot, hindi ka na laging takot, binago ka na. Kasi hindi lang tayo basta tao ngayon. Tayo ay tao na pinananahan ng banal na Espiritu. Kung dati ay gusto mo ay laging nakakalamang sa kapwa, o lagi kang nakikinig ng mga hindi magagandang mga balita sa kapitbahay o sa mga kaibigan mo, o kung dati ay ikaw ay nanonood lagi ng mga hindi dapat panoorin na malalaswa, hindi na ikaw yan, kapatid. Binago ka na ng Diyos. Ikaw ay katulad na ni Kristo sa mundong ito. Amen? 1 John 4:17. As He is, so are we in this world. Kung ano si Kristo, ganun ka rin dito sa mundong ito. Paano ka naging katulad ni Kristo? Saang bahagi ng iyong katawan? Ang tao ayon sa 1 Thessalonians 5:23 ay mayroong 3 bahagi. Ano yun? Spirit, soul, and body. Foundation po ito ng ating pagiging Christian. So saan tayo kamukha ni Kristo sa ating katawan? Sa ating born again spirit. Kaya kung ano si Kristo, ganun din tayo. Ngayon, yung isip natin na nasa soul, sino ang paniniwalaan mo? Yung nandito sa mundo, na hindi na ikaw yon, o yung espiritong nasa born again spirit mo, na binago ka na ng Panginoong Hesus Kristo. Kahit andito pa tayo sa mundong ito, kamukha na natin si Kristo. Kaya lahat ng mga haharapin natin, lagi nating iisipin, the battle belongs to the Lord. How do we face and destroy the giants in our lives?
Paano natin yan madedestroy, ang giant na yan? Number 1, know who are you in Christ. Minsan nakakalimutan natin ito kung ano ba talaga tayo kay Kristo. Alam niyo po ba si David? Alam niya kung sino siya kay Kristo. Alam niya kung sino siya kay God. Alam niya na nabubuhay siya, kasama niya lagi ang Diyos. So alam na alam ni David. Tayong Kristiyano minsan nakakalimutan natin, ano ba ang katatayuan natin sa Diyos? Kaya ayun, susugod tayo. Susugod tayo sa battle na akala natin, kayang-kaya natin. Okay, sa una kaya. Pero at the end, medyo may struggle na. Kasi nakakalimutan natin na sino ba tayo sa harapan ni Kristo. Si David, he did not see himself as ordinary. Hindi niya nakikita na ordinary siyang tao. He saw himself as God's representative on the battlefield. Ikaw ba, God's representative ka ba dito? O enemy ka ng nakapaligid sa'yo? Tatandaan mo, we are ambassador of Christ. Alam niyo po ba si Trump, maiba po ako. Bago pa yung war, last week nababasa ko na, pinapaalis niya na kagad yung ambassador niya sa Israel. Kasi meron siyang intelligence na kakaroon nga ng gera, na magkakaroon ng putukan, pero inalis niya yung ambassador niya kagad sa Israel. Hinanda na niya yung ambassador. We are ambassador of Christ. Tayo ang representative ni Kristo sa mundong ito. At kung darating ang kapahamakan ni yung bang second coming na sinasabi, bago dumating yan, magra-rapture. Ambassador niya tayo Kukunin tayo ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan na pumunta doon sa ganun na war na yon. Amen? Di ba ang ganda ng promises ni Lord? Kapag kanyang kaganda yung promises, aalis ka ba sa Kanya? Hindi na. Forever niyayakap ka ng Panginoon. Kahit paminsan-minsan makulit tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Tayo bilang Christian, hindi na natin dapat tignan ang sarili natin na ordinaryo. Uulitin ko. Kanina sinabi ko na ito, tayo ay tinatahanan ng banal na Espiritu. So, hindi ka na ordinary. Ordinary ka ba? Di na. Anong kabaliktaran ordinary? Special. Kasi special ka sa harapan ng Diyos. Amen? Know who you are in Christ. Letter A. You are completely forgiven. Ito yung iba, bumabara to sa lalamunan nila. Hindi nila matanggap Ako, makulit. Makulit ako. Pinatawad ako ng Diyos. Sino paniniwalaan mo? Yung philosophy mo o yung sinasabi ng Bible? Yung sinasabi ng Bible. Oo, talagang makulit tayo Pero iba ang kulit ng Panginoon. Mas pag tinanggap mo yung kulit ng Panginoon, ano ba yung kulit ng Panginoon? Yung kanyang pagmamahal. Grabe. Parang, Lord, I love you din talaga kasi unang-una mo kong minahal. Colossians chapter 2 verse 13. Mahalaga po ito na malaman ng bawat Kristiyano. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Anong sabihin ng patay? Mula kay Adam at Eve, nung sila ay nagkasala, namatay ang relasyon nila sa Diyos. Kaya yung mga tao noon, mga pinanganak, dahil galing tayo kay Adam, ang turing din sa atin ng Diyos, patay. Ibig sabihin, hiwalay tayo sa Diyos. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Ano to? Pinakamahalaga to, sabay-sabay tayo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Yung word na lahat. Yung word na lahat na kahit yung kasalanang hindi mo alam na kasalanan pala yun, pinatawad na ng Panginoon. Amen?
Grabe bang pagmamahal? Glory to God. Sobrang pagmamahal. Hindi yan sinabing, ito lang ipapatawarin, isa lang. Nakalagay ba dyan, isa lang? Ha? Nakalagay ba dyan, 10 lang? Lahat ng kasalanan. So, paano pinatawad tayo sa lahat ng kasalanan? Hindi naman ako nagpepenitensya. Hindi naman ako humingi ng sorry. 1 John 1:7. Mahalaga po ito, ha? Kung pwede, kabisaduhin ninyo yung mga verses na to eh. Para ito yung magiging weapon natin kapag inaatake tayo ni Satanas. But if we walk in the light as He is in the light, sino yung nasa light? Si Jesus Christ. We have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Nung pinako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung tumigis na dugo doon, yun yung naging covenant. Pag sinabing covenant, ano yan, di ba yung mga dati, yung mga hero natin, may covenant sila, nagba-blood compact sila. Tapos kaya nga nagawa ang ating lupang hinirang ang mamatay ng dahil sa'yo. Pag sinabing covenant, kahit sa kamatayan, hindi ka susuway sa kasunduan ninyo. Ang Panginoon, nakipagsundo sa Diyos Ama. Diyos Ama, ako na po ang bahala sa dugo ko, may covenant tayo. Kapag po tumigis ang dugo ko sa krus ng Kalbaryo, lahat sila na nanampalataya sa akin ay pinatawad na ninyo. Amen? Glory to God. Diba? Ang Diyos hindi kayang magsinungaling. Kung ano ang sinabi niya, mangyayari. Ang tao nagfe-fail sa kanyang mga promises. Pero ang Diyos, kapag nangako, tapat siya sa kanyang pangako. Amen? Hindi masisira yung covenant ni God. Diyos sa Diyos, yung covenant nila. Tapos umangkla ka kay Jesus, hindi kailanman masisira yun. 1 John chapter 2 verse 12. Because your sins are forgiven you for His name's sake. Pinatawad na ang mga kasalanan natin dahil kay Kristo. You forgiven, dyan galing sa Greek word na aphemi. Ito ay isang verb. Sa Greek ang function niya ay perfect passive participle. Ibig sabihin, ginawa na ni Jesus Christ yan noon. So noon pa man, pinatawad na niya ang lahat ng kasalanan. Pinatawad na tayo noon. Hanggang ngayon, patuloy pa rin tayong pinapatawad ng Panginoon. Pinatawad ka pa rin niya kahit sa susunod pa. Amen? Yan ang ibig sabihin ng perfect tense. No? Kahit nakarest na yung actor. Sino ba ang, halimbawa, si Jesus Christ, natapos na niya yun sa krus ng Kalbaryo Pero yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa present times, nandun pa rin yung power nung ginawa niya nung 2,000 years ago. Amen? Kaya tayo, kahit nasa 2026, pinatawad na tayo ng Panginoong Hesukristo. Kung hindi mo yan paniniwalaan, sorry, hindi nga talaga ikaw napatawad. Pero dahil yan yun, perfect tense, kahit sa future, na gumagana pa rin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang past event ang forgiveness, kundi present reality. Once forgiven, always forgiven in Christ. Sa mga tunay na sumampalataya kay Jesus. Meron kasi professing at saka possessing. Yung professing, sumasama lang, pero wala sa loob. Hindi niya tunay na pinaniwalaan si Jesus. Ang possessing, tunay niyang tinanggap ang Panginoon.
Kaya alam niya, binago na siya ni Jesus. Hindi na siya ang dati. At dahil alam niya na tinanggap niya si Jesus sa puso niya, forgiven forever. Sabi mo nga, I am forgiven forever. At pinatawad ka na sa lahat ng ginawa mong kasalanan kung ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoon. Ano ang ganti mo kung forever na yung forgiveness ng Lord sa'yo? Ibig bang sabihin, ay okay naman pala. Forever naman pala ang forgiveness sa akin ni Lord. Ay mamaya lang. Awayin ko kaya yung kapitbahay kong kakulit-kulit. Ay mamaya lang. Lolokohin ko nga yung dun, yung aking customer. Bibigay ko yung hindi magandang mga pero sisingilin ko siya ng mahal. Ganun ba? Ganun ba ang utak ng mga binago ni Kristo? Hindi. Sabi nga sa Titus chapter 2 verse 11 to 14, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Yung biyaya ng Diyos na nakapagligtas sa atin, ano ang itinuturo sa atin yan? It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion. No to the world, but yes to Christ. Amen? And to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Ano daw? Paano ba tayo mamumuhay daw? Self-controlled. Marami sa atin mainitin talaga ang ulo. Tama? Pero sabi dyan, self-controlled, upright. Ibig sabihin ng upright, Lord, thank you. Ikaw ang kalakasan ko. Ikaw ang mag-aayos ng buhay ko. And godly lives in this present age. Next, verse 13. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, habang nag-aantay tayo kay Jesus Christ sa kanya pagbabalik, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Habang tayo daw naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. No? Sabi diyan, eager. Ang eager galing sa Greek word na zealotes, means boils over with passion. Sa Tagalog, gigil. Gigil na gigil gumawa ng kasalanan? No! Gigil na gigil gumawa ng kabutihan. Amen? Kasi mabuti yung Diyos natin eh. Anak ka ng Diyos. So, hindi ka gigil gumawa ng masama, kundi gigil ka gumawa ng mabuti. Dahil ang Diyos ay mabuti, ikaw din ay mabuti ng tao. Hebrews chapter 10 verse 17. Bakit? Sabi ng Lord, and their sins and iniquities will I remember no more. Kapag alam mo, binura na ng Diyos lahat ng kasalanan mo, talagang, Lord, ang buti mo. Kaya hindi na ako gaganti ng hindi kagaya mo, hindi kagaya nung dating ako. Mabuti ka, mabuti na rin ako. Dahil napakabuti mo. Amen? Beloved, stop thinking God is withholding His favor. Dahil pinatawad ka na ng Diyos, lahat ng pabor, lahat ng blessing, ready nang i-pour out sa'yo. Amen? You are forgiven in Christ. Every battle is already won. Nakalaan na lahat ang blessing sa'yo. Ikaw na lang ang iniintay ni Lord na maniwala at manampalataya. Amen? Because Jesus has already paid the price, blessings are not delayed. They are released. Victory is yours. Amen? Amen. Bakit ang tagal sabi na sa akin na yung blessing? You have to renew your mind. Minsan, ikaw lang ang nagpapadelay. Si Lord, hindi niya dinidelay. Minsan, ikaw ang nagpapadelay. Amen? Believe. Believe. Paniwalaan mo. Tinapos na ni Jesus.
favor and blessings will pour out. Lord, thank you. Ano man ang meron ngayon sa mundo, thank you. Pinaburan mo na ako. Pinagpala mo na ako. The battle is yours and nanalo ka na. Thank you, Lord. Amen? Banggit-banggitin mo yan. Kahit hindi mo pa man na nakikita. Banggit-banggitin mo yan kasi pinaniniwalaan mo sa puso mo. Darating at darating sa tamang panahon. Next, letter B. You are anointed. Ikaw ay anointed na. 2 Corinthians chapter 1 verse 21. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. So hindi lang pala kami ang anointed. Kayo rin pala anointed. Lahat pala ng mga anak ng Diyos ay anointed. Anointing means God's power rests in you. O, diba? Sabi ko sa inyo, kayo ay templo ng banal na Espiritu. Kung nasa inyo ang banal na Espiritu, you are anointed. You are set apart for His purpose. No, itinalaga ka ng Diyos sa purpose niya. Ano ba purpose ni Lord? Na ibalik yung mga nawawala sa Diyos Ama. So kung inanoint ka ni Lord, sinet apart ka, itinalaga ka na i-share sa iba yung gospel. Na sabihin sa kanila na ang Panginoong Hesus, tinapos na niya yung laban sa kasalanan. At kung siya'y tatanggapin mo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. You are anointed, kapatid. Kahit na hindi mo alam ang sasabihin mo, pag sinabi mong, Holy Spirit, help me, dire-diretso nang magsasalita ang bibig mo para ma-sharean yung kapatid mo na yun. Amen? Kasi you are anointed. Sabi mo nga, I am anointed. You are equipped to stand firm in Christ. Akala mo, hindi mo kayang mag-share, kaya mo. Dahil hindi ka kikilos sa sarili mong gawa. Kikilos ka because you are anointed. You have the power of the Holy Spirit. Noong Old Testament, yung power ng Holy Spirit, dadating lang pagkatapos aalis yung presence ng Old Testament. Napakaganda ng katayuan natin ngayong nasa New Covenant. Dahil habang ikaw ay nasa mundong ito, ang Holy Spirit ay lagi mong kasama. Hindi siya umaalis. Okay, sige. Minsan nakalimutan mong anak ka pala ng Diyos. Nalulungkot lang ang Holy Spirit, pero never kang iiwan. Never kang iiwan. Kaya kailangan, kapag ikaw ay napadupilas, nagkamali, balik ka kagad sa senses mo. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi na ako yun. Amen? Balik ka uli. Lord, thank you. Salamat. Di mo ko iniiwan. Di mo ko pinababayaan. Kahit makulit ako, minamahal mo pa rin ako. Balik ako. Anak mo pala ako. Thank you, Lord. Pinatawad mo na ako. Amen? Diyan nga sabi, David's anointing nung Old Testament, David was anointed with oil. Oil, sa New Testament, nire-represent niya na Holy Spirit, a visible sign that God had chosen him as king. Nung inanoint si David, nilagyan ng oil yan ng mga prophet para sabihin, ikaw ay king. Oh, ganda sa New Covenant. Believers are anointed not with just oil, physical oil, but with the Holy Spirit, marking us as God's own and empowering us for His purpose. Kaya lagi mong kasama ang Diyos. Kahit saan ka pumunta, kahit nandoon ka sa manager's room, alam nyo na ibig ko sabihin yon, andun pa rin ang Diyos. Kahit nasa trono ka na, doon sa trono ng room, alam nyo na yung trono, kahit saan ka pumunta, palagi mong isipin, kasama mo ang Diyos because you are anointed. Amen. You are set apart for His purpose. Kailangan tayo ay makibahagi. Kaya nga sinabi ni Lord, di ba, bago siya umakyat sa langit, go and make disciples. Baptize them in the name of the Father,
the Son, and the Holy Spirit. Go and make disciple. Huwag mo lang sarilinin yung forgiveness ni God, i-share mo sa iba. Amen? Amen. So we are anointed by the Holy Spirit. We are sealed and has authority and power to do God's pleasure. May otoridad tayo. Amen? Tayo ay pinili, itinalaga ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa langis na ibinubuhos sa ulo, kundi tungkol sa kapangyarihan ng Holy Spirit na ibinigay sa atin. Ibig sabihin, tayo ay markado na, empowered at equipped para tumayo at matatag kay Kristo. Amen. Are you anointed? Yes, amen. The world may see you as ordinary, but heaven sees you as anointed to arise and shine. Sabihin nyo nga, arise and shine. Arise and shine. Next, letter C. Know who you are in Christ. Letter C, you are reigning. Hindi reyna, hindi yan ulan. Reigning, nag-ahari. Ephesians chapter 2 verse 6. And God raised us up with Christ. Tayo ay ni-raise ni Lord kay Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. You are given a seat. Saan ka? Ano yung upuan mo? Katabi ka lang naman ni Jesus Christ sa heavenly realms. Uy, imagine ninyo. Kapag VIP, ano ang treatment sa mundo? Sobrang special, di ba? Halos pag, dito po. Oh, dyan po kayo. Oo, ito po, ano po gusto ninyo? Ganon. Kahit sa eroplano, magkaiba ang treatment ng VIP na upuan kaysa doon sa economy. Masarap umupo doon. Someday, makakaupo ako doon. Amen. Pero alam nyo, pang mundo lang iniisip natin. Pero grabe ang Lord. Pinaupo ka beside Jesus Christ sa heavenly realms. Gaano ka ka-VIP? Isipin mo, ganito lang naman ako dito, ordinaryo. Hello? Ikaw lang ang nag-iisip niyan kasi sa mata ng Diyos, VIP ka. Very important ka kay Lord. Kung masisisik natin yan sa isipan na yan, natin, na tayo ay VIP, nakaupo tayo. Kasama ni Kristo sa heavenly realms, mararamdaman natin na ang lakas-lakas natin. VIP kaya ako kay Jesus Christ. Hindi ka na panghihinaan ng loob. Ano mang dumating sa buhay mo, ano mang maging struggle sa buhay mo, kahit yan sa bahay, sa opisina, sa eskwelahan, hindi ka panghihinaan ng loob. Ay, kaya yan ni God. Babalik ta rin niya kung ano man yung kasi wala na akong ginawang masama. Lalabas ang totoo. Ay, ipopromote ako ni Lord. Siyempre, promoted ako sa heaven. Promoted din ako dito. Amen? Believe. Believe. Ikaw ay pangunahing pandangal. VIP. Romans chapter 5 verse 17. For if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, Adam. Sabi dyan si Adam sa Garden of Eden, nung nagkasala sila, nagkaroon ng kamatayan. How much more all those who receive God's abundance provision of grace. Sino na ba rito naka-receive ng biyaya ng Diyos? Masigit yung na-receive natin. And of the gift of righteousness. Ano sabi? Kapag tinanggap mo yung biyaya ng Diyos, tinanggap mo yung righteousness ni Jesus Christ, you will reign in life through the one man, Jesus Christ. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, maghahari ka sa buhay na ito. Maghahari ka kung ano man ang merong problema dyan sa buhay mo, maghahari ka dyan. Kung sa unang Adam, pinagharian ang tao ng sin, death, and curse, tayo na tumanggap ng abundant grace and gift of righteousness ay maghahari sa buhay na ito dahil kay
Jesus Christ. Saan tayo maghahari? You reign over sin. Maghahari ka sa kasalanan. Hindi ka na kayang gapiin ng kasalanan. Romans chapter 6 verse 14. Remember this. Sin will not conquer you, for God already has. You are not governed by law, but governed by the reign of the grace of God. Wala na ang sin nature sa atin. Hindi na, bago na tayo eh. Ano na ang meron tayo dito sa ating loob? Righteousness ni Jesus Christ. Naghahari na ang biyaya ng Diyos sa puso natin. Kapag naiisip mo, ang grace, nandoon na ang righteousness. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Ako, lagi kong pangaral sa anak ko, simplihan natin yung, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Alam mo na explanation na yon. Nature ng Diyos ang righteousness, so dahil anak ka niya, may nature ka ng righteousness, right? Now, medyo simplihan natin in Tagalog. Bigyan ko kayo ng tip. Sabi ko sa mga anak ko, at sasabihin ko rin yun sa inyo, kapag nandyan yung mga tukso, nandyan yung mga problema, nandyan na gusto mong magalit dahil iba siya talaga, gusto mo nang gigil na gigil ka na. Sabihin mo, ako ay mabuting tao dahil kay Kristo. Hanggang kumalma ka, ako ay mabuti tao dahil kay Kristo. Ako, sinasabi ko yan, anak, hayaan mo na, mabuti kang tao dahil kay Kristo. Mabuti ako. Hanggang kumalma ka, hanggang mawala yung inis mo, hanggang, ayun na, naghari ka na sa kasalanan. May gagawin ka. Natetempt ka na ulitin yung mga bisyo mo na tinalikuran mo na parang gusto kong bumalik, parang gusto kong bumili. Parang gusto mong bumalik doon sa bisyo na yun. Ay, hindi. Binago na ako ng Diyos. Mabuti na akong tao dahil kay Kristo. Amen. You reign over sin, now you reign over sickness. Isaiah chapter 53 verse 5. But He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Mababasa din natin yan sa 1 Peter 2:24. Sa kanyang mga sugat, tayo ay magaling na. Magaling na daw ako, nilalagnat pa nga ako eh. Magaling na daw ako eh, may high blood nga ako ngayon eh. Choice mo yan, kung ano pipiliin mo. Maniwala ka sa salita ng Diyos o maniwala ka sa symptoms na meron ka. But I choose to believe on the Word of God that we were healed. Tapos na. Pinagaling ka na 2,000 years ago. Kaya tayo nagko-communion dahil inaalala natin yung katawan ni Kristo na nabugbog sa krus ng Kalbaryo. Bakit niya yun tinanggap? Nang sa ganon, tayo ay gumaling. Pinagaling na ang lahat. Okay, nandyan ang symptoms. Pero, lagi niyong tatandaan, tinanggap niya ang mga parusang yun, alang-alang, tayo ay gumaling. Amen? Choose to believe on that scripture. Dahil ang Diyos, hindi nagsisinungaling. Tapat siya sa lahat ng kanyang mga pangako. You reign over sickness, you reign over fear. Kapag takot ka, pinanghihinaan ka. Pag takot ka, hindi mo kayang gumalaw. Tama? Bigla ka na, tatakot ako, ayoko eh. Pero ang Diyos, ang sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us spirit of fear. Ang fear hindi galing sa Diyos. Ang fear ay galing sa kalaban. God has given us power and of love and of a sound mind. So yan yung mga bigay ng Lord. Hindi galing sa Diyos ang takot kundi sa enemy. Parang ganito. Isang bata na naglalakad sa isang madilim na lugar. Natatakot siya, hindi siya makakilos. Kasi, madilim, tapos nakakarinig siya ng mga halimbawa, nandoon siya sa guba. Pero,
Hindi niya alam kasama niya yung kanyang ama. Nagbukas ng flashlight yung kanyang ama. Hinawakan ng kamay niya, binigay sa kanya yung flashlight, at dalawa silang naglakad. Ano mangyayari doon sa bata? Mawawala ang kanyang takot. So ano ibig ko sabihin? Ang Diyos Ama kasama natin, ang Holy Spirit kasama natin, yun yung magsisilbing liwanag sa ating daraanan. Kapag alam mo na lagi mong kasama ang Diyos, nagliliwanag siya sa harapan mo, mawawala ang iyong takot. Amen? So you reign over fear and you reign over poverty. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Hindi gusto ng Diyos na tayo'y naghihirap. Kasama yan sa redemption ng Panginoon kasi curse yan eh. Di ba? Nung lumayas si Eva at si Adan doon, pinaalis doon sa Garden of Eden. Sabi ganon, o sige, ikaw lalaki, magtatrabaho ka. Kaya sabi ganon, talagang mahihirapan ka. Okay, kaya tayo, sana noon, kung pinili nila ang tree of life, sana hindi tayo kumikilos, libre-libre lang kain-kain, nandyan lang sa paligid. Pero hindi eh. Hindi yun yung naging senaryo. Pero salamat sa Lord, niredeem niya tayo. Amen? So ano yung niredeem niya? 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, mayaman ba ang Diyos sa langit? Amen? Para i-redeem tayo. Yet for your sakes, He became poor. Hindi iniwan niya ang rangya ng langit at sumama sa ating mga tao. Kasi bakit poor ang mga tao? Bago ka kumain, kailangan ka munang magtrabaho. Tama? So hindi yun rich. Pero nakisama sa atin si Jesus Christ. That you, through His poverty, might become rich. Dahil nakisama si Kristo sa atin at tinapos niya ang laban sa krus ng Kalbaryo, na tayo bilang mananampalataya ay binigyan niya ng kayamanan. Depende yan sa inyo. Meron namang kayamanang greediness naman ang lumalabas, di ba? Hindi. Binibigyan din tayo ng contentment ng Holy Spirit. No, ang kayamanan is spiritual. Ang kayamanan ay physical also. Ayaw niya tayo naghihikahos. No? Wag naman yun sobrang, gusto ko, akin lahat ng building. Hindi na yun, greediness na yun, di ba? Pero kung binibigay yan sa iyo ng Lord, ang mga richness ng world, may purpose. Hindi lang basta ikaw ay mabless, kundi 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God will generously provide all your need. Una kanyang pagpapalain. Una kanyang ibibless. Amen? Kasi, you will always have everything you need and plenty left over. Ano daw? To share with others. You cannot give what you don't have. Kung ikaw ay punong-puno ng pagpapala, bakit ka pinagpala ng Lord? To share with others. Kung ang Diyos ay mapagbigay, biniyayaan ka muna niya, sino ba rito yung gusto nun? Amen? Biyayaan ka muna niya at magbibiyaya ka sa iba. Mas masarap magbigay. Amen? Bilib ako sa mga misyonary. Binibigay nila ang kanilang buhay sa iba. Iniiwan nila yung rangya na pwede naman silang mag-office work, pero umaakyat sila sa mga bundok, umaakyat sila kung saan. Niiwan nila yun, calling nila yun eh. Amen? Binibigay nila ang kanilang life para ma-share ang gospel. Yung iba naman, binibless naman ng material things at kung saan-saan naman nagbibigay ng yung, kumbaga, yung missionary, binibigyan din nila para mag-share ng gospel. Alam niyo po, kung hindi niyo magawa yung ginagawa, halimbawa, dito believe kayo sa Beloved Grace Church na ang mensahe ni Jesus lamang ang tinataas. At alam niyo na ang ministry nito ay mag-propagate ng message ng cross. Naniniwala kayo dyan at nagbibigay kayo. Kung ano ang ginagawa, kung napagpapala ang Beloved Grace Church,
At dito kayo nagbibigay kung ano ang reward ng Beloved Grace Church, reward nyo sa langit. Kung hindi nyo kaya. Monetary, okay. Dahil ang Panginoon, yan ang gusto. Mag-share tayo kung anong blessing ang binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Hindi tayo magiging masungit, hindi tayo magiging madamot. God is a giver. Kaya tayo bilang anak ng Diyos, giver din. Amen? So, tignan natin yung number 2. How do we face and destroy the giants in our lives? Number 2, know what you can do through Christ. Basahin natin ulit yung kung paano nagtagumpay si David kay Goliath. 1 Samuel chapter 17 verse 41 and 49. Lumapit si Goliath kay David na pinangungunahan ng tagapagdala niya ng armas. Kumuha si David ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo si Goliath. Tumama ito at bumaon sa noo ni Goliath at natumba siya ng padapa sa lupa. Tumumba. Verse 50. Kaya tinalo ni David si Goliath sa pamamagitan lang ng tirador at isang bato. Napatay niya si Goliath kahit wala siyang dalang espada. May dala bang espada si David? Wala. Tumakbo siya papunta kay Goliath, kinuha ang espada nito at pinugutan nito ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang mahusay nilang mandirigma, nagtakbuhan sila papalayo. Takot yung Filisteo. Nagtakbuhan sila, wala na yung higante, wala na yung mandirigma. Na-conquer sila ng Israelites. Ano ang weapon ni David? Tirador lang at isang bato. Isa sa 5 bato. No sword, no shield, no armor. Tayong believers, yet with Christ, giants must fall. Wala tayong kakayanan, wala tayo kahit ano. Pero kay Kristo, babagsak ang higante sa buhay natin. Gaya ni David, wala siyang armor, wala siyang kahit ano. Pero ano lang ang meron sa kanya? Presensya ng Diyos. David didn't win because of sword. He won because of the Lord. In the same way, we can do all things through Christ. Victory is not about the weapon in our hand, but the faith in our heart. Christ is our strength. Philippians chapter 4 verse 13. Sabay-sabay tayo. I can do all this through Him who gives me strength. Sino nagpapalakas sa atin? Si Christ. So, hindi tayo magagapi ng anumang struggle o giant sa buhay na ito. Sino ang champion natin? Si Christ, hindi si Pacquiao. Tandaan nyo, si Jesus Christ ang champion natin. And we are more than conqueror. The victory doesn't come from human ability, but from Christ who strengthens us. Okay, recap. How do we face and destroy the giants in our lives? Number 1, sabay-sabay tayo. Know who you are in Christ. Letter A, you are completely forgiven. Letter B, you are anointed. Letter C, you are reigning. Number 2, know what you can do through Christ. And syempre, paano naman natin ito i-apply kung alam na naman natin na ako ay pinatawad na ako ay anointed na, nagre-reign ako sa buhay na ito, at kaya ko ang lahat ng bagay. Number 1, pray first before acting. Invite Christ into the battle. Minsan, ang bilis-bilis nating magdesisyon. Pray first. Even yung mga bibili natin, pray first. May mga impulsive buyer dito Pray first. Pag-pray mo muna para hindi magkamali. Sa lahat ng mga didesisyonan nyo, you have to pray first. Pag gising pa lang ng umaga, pray first. Kasi battle na yan Battle na yan. Gigising ba ako, tatayo ba ako, papasok ba ako, natamad pa ako, matutulog pa ako. Battle na agad. Pray first. Lord, thank you for your strength. Babangon po ako. Binigyan mo na ako ng kalakasan. Thank you, Lord. Pray first. Number 2, declare God's
promises. Mas maganda, memorize mo talaga yung Word of God. Amen? Kasi yan yung pangako ng Diyos na hindi mo talaga kayang kalimutan dahil pag sinabi mo yung mga pangako ng Diyos sa'yo at sinabi mo yon ng malakas, sasabihin ng Lord, okay, alam ng anak ko ang mga promises ko. Mangyari yung pinaniniwalaan mo. Amen? Number 3, walk in confidence, knowing you are anointed to arise and shine. And number 4, celebrate small victories as reminders that Christ is working in you. Kaya nga, next week, isa-celebrate natin yung victory natin. Di ba? Amen? Natapos uli yung isang taon ng Beloved Grace Church at eto may annual Thanksgiving natin na naman next week at isa-celebrate natin ang goodness ng Lord sa ating simbahan. Amen! So ano uli yung 4 na gagawin natin? Number 1, pray first. Number 2, declares God's promises. Number 3, walk in confidence. Number 4, celebrate small victory. At ang beloved thought, sabay-sabay po tayo. Arise, shine, I stand in freedom. I walk in victory. Because Jesus has already won. Okay, so yumuko po tayo at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Sa mga hindi pa po tumatanggap sa Panginoong Jesus, ito na po ang pagkakataon na mapasama sa Kanyang kaharian. Sabayan niyo po ako sa maikling panalangin na ito. Bukan niyo po ang inyong bibig at malakas niyo pong sabihin, Panginoon, salamat po sa krus ng Kalbaryo. Ako po ay inyo nang pinatawad. Salamat po sa buhay na walang hanggan na inyong ipinagkaloob. Salamat po. Maghahari po ako sa buhay na ito. Ano man po ang kakaharapin ko, ay lagi po kitang kasama. Salamat po sa pagliligtas. Isulat niyo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Tayo na pong lahat at mananalangin na po tayo ng blessing. Oh, hallelujah, Father God, thank you po. At muli, napatunayan po namin ang goodness ninyo sa inyong mga salita. Salamat sa blessing and favor na ibubuhos niyo po sa bawat isang kapatiran kong nandito. Salamat po, pinagpala niyo na po ang kanilang buhay. Ano man pong kinakaharap nila, Panginoon, makikita nila, the battle belongs to you, God. Pinanalo niyo na po ang bawat isa, kaya hindi po kami, Panginoon, malulungkot o magkakaroon man po kami ng anxiety dahil pinanalo niyo na po kami. Salamat po, Panginoon. You are our champion and we are more than conqueror. Hayaan niyo pong mag-arise and shine kami, makita sa buhay namin, Panginoon, ang liwanag niyo. Makita nila ang Kristo na tinanggap po namin sa aming puso. Ma-share po namin ang kabutihan niyo po, Panginoon, sa iba. Inanoint niyo na po kami, banal na Espiritu. Salamat po. At Lord, pati ang aming kasakitan ay inyo na pong kinuha 2,000 years ago. Kaya sa pangalan ni Jesus, mula ulo hanggang paa, lahat ng merong masakit sa iyo, kapatid, sa pangalan ni Jesus, lumayas ang mga sakit sa katawan mo right now in Jesus' name. At mula ulo hanggang paa, lumakas ang immune system mo, magkaroon ng regeneration ng mga cells, at muli, lumakas, lumusog, sumigla ka in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako nyo, Panginoon, na hindi nyo po hinahayaan, Panginoon, na hindi matupad. Salamat sa mga promises na ito. At sa isang buong linggo, protektahan nyo na po kami kasama ang mga mahal namin sa buhay, iningatan, inilayo sa anumang panganib at disgrasya. Salamat, hindi na po matutuloy ang war. Thank you, Lord,
For no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises against us in judgment, we shall condemn. Salamat po, Panginoon, sa proteksyon at sa mga anghel na inuutusan nyo para kami ingatan. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban, tiyak ang panalo. Ako'y nasa lilim na lumikha ng mundo. Sa bawat hakbang ako'y ginagabayan. Saan man naroroon, laging pinapaboran.